Welcome to my channel, Learn Twice PH. Ako po ulit si Mami Joylyn. So today po ay day 4 or ito po yung video number 4 po natin. So ang ituturo ko naman is how to do mass upload or product listing in Instack. So ang gagawin ko since I'm a Shopee seller po. So ika-copy ko lang po yung mga product listings ko po from Shopee to Instack po. So, ang una nating gagawin, dahil magpa-product listing po tayo or mass upload, maramihan po, hindi yung manual na isa-isa. So, maramihan yung gawin natin kasi marami kasi yung product listings ko po. So, mas okay kung ganyan. So, first natin gagawin is mag-login po sa Instack na app. Ito, desktop version po ito, pero same lang po siya ng format sa mobile na version. So, click natin itong add a product. So, ngayon, as of now, meron po akong na-add na 2 products po. Itong 2 product listing ko. So, ang gusto ko naman is mag-add ng maramihan. For example, 50 o kaya 100 ng product listings. So, click natin itong plus na icon. Meron siyang option, add a product, mass upload, mass edit. So, click natin itong mass upload. At ito po yung product template. Wait lang. Product image file, product template, CSV. Oh, okay. I'm sorry. Tinetest ko kasi ito kanina eh. So, dapat palang una kong i-click is itong mass upload template. Kunin na muna natin yung template, tapos saka pa natin i-edit. So, ito na yung template sa pag-upload ng maramihan. So, isi-save po natin siya as Google Sheets. Kaya yan na, naka-Google Sheets na po siya. Next naman ay, since meron na tayong template, palayan natin, rename na natin. Rename po natin ng Kins Organics Products for Instack. Ayan. So, next naman is login po tayo sa Shopee Seller Center. If Shopee seller ka po, so same process yung gagawin natin. Pero kung ibang seller ka naman, for example, you're from Lazada seller ka, pwede po din po yung pagpunta niyo po dun sa product listing. Hindi ko alam yung exactly yung process sa Lazada, pero sa Shopee, ito yung focus naman na natin kasi nga ganito po yung account ko. I mean, galing po ako sa Shopee. So, ang una nating gawin dito sa Shopee ay punta dito sa My Products. And then, dito sa taas, meron po siyang mass function. So, meron siyang mass upload, mass update, attributes tool. So, ang gagawin natin is mass upload, kaya yan yung i-click natin. Ayan, basic template requires request fields to list your products for any category. Ayan, download. Bakit hindi po siya nagpapakita yung ano natin, mass upload? Upload. Sandali, ba't hindi siya nakikita? Oh, I'm sorry. Mali pala yung kiniklik ko.
Since Shopee po ito, dapat mass download po tayo, hindi mass upload. So, balik po tayo sa my products. Andito sa mass function. Ito yung, hold on. Dito tayo, mass update. Kasi ang purpose nito is kukunin lang natin yung details eh. Yung brand name, I mean, yung product name, yung description, yung amount, ganun yung kukunin natin. So, ito na, under sa mass update. Please select the download templates below to update your products through Microsoft Excel. Okay, so basic info, ang makukuha natin is product name, product description. And sa sales info, andito po yung variation ID at saka variation name. Sa shipping naman, andito yung shipping fee, product ID, product name. Hindi natin yan kailangan. Okay, media info. Alright. So, ang kailangan lang natin ay itong sales info at saka basic info. So, unahin natin itong basic info. Naka all categories na po yung selected. Tapos, pre-order, lahat kasali. Click natin yung generate. So, ayan. Ito yun. Ito yung latest natin. April 26, 2159. Bago natin yan i-download, gawa pa tayo ng isa. Ito pa. Click po natin yung sales info at i-generate din po natin. Alright, so andito na yung kailangan natin. I-download natin to. Ayan, downloaded. Open na natin. Open natin sa Excel. Okay, so andito yung product name at saka product description. So, next naman is itong sales info. Ayan, download natin. Click Excel. Alright. So, andito naman yung variation. So, variation name. Ayan. Ito yung prices. Okay, so yan yung kailangan natin. Ang i-upload na muna natin, balikan natin yung, ito yung template, di ba, galing sa Instack. So, i-copy lang natin yung mga details na galing sa Shopee. I-copy natin dito sa Instack. So, una po yung category. Sa basic info. Hindi dito sinasali yung category eh. Kailangan natin makuha yung category. Kaya, hanapin natin. Variation, length, product weight, shipping, DTS. Ayan, product category, andito. So, dito tayo sa DTS. Click natin generate. Ayan na, malapit na. Mag-loading pa. Okay, download natin. Open. Alright, so, andito na, product category. Click natin enable editing. Okay.
So, ngayon naman is ika-copy lang po natin lahat yan. Mula dito, highlight natin. Ganyan. Okay, copy. At ibe-paste po natin dito sa category. Yan. Next naman is product name. Yung product name. Nasa tabi lang niya. Ayan, copy. Paste natin dito. And then variation. Yung variation ID, variation name. Okay. Copy natin. Alright. Control C for copy. Ayan. Control V for paste. Hoping na nagma-match po yan. Pero tingnan mo, hindi eh. Sobrang-sobra po yung variation dito. Kaya skip na muna natin yung variation. Huwag na muna lagyan yan. I guess okay lang naman walang variation. Edit na lang natin pag na-list na po natin lahat ng products. So, punta naman tayo sa description. Hanapin natin yung description. Alright. Product ID category. Nasaan na ba yan? Hindi. Ayan, product description. So, umpisahan natin dito sa pinakailalim. Click natin yan. I-highlight hanggang dun sa pinakaunang list. Ayan, copy. Paste. Highlight lang natin yan. Tapos, ganyan. Alright, andyan na. So, sa quantity naman tayo. Tayo dito sa quantity. Hanapin natin yung quantity. SKU, stock price. Wala. So, magmamanual tayo nito. Yung quantity, lagay natin. Meron tayong 8,000. Oh, lagay natin 800. Meron tayong 800 na quantity per product. Ayan. Next naman na column ay price. Magkano ang pricing nito? Okay, wala dyan. Next is, andito yung price. So, same process. Uumpisahan natin sa pinakababa. Ayan. Ayan, copy. So, yan na yung price. Ay, hindi siya nagmamatch. Bakit gano'n? Sige lang, i-edit lang natin yung pricing. Importante may laman yan para
hindi po magka-error 'pag in-upload natin. Puwedeng-puwede naman natin yang i-edit. Next naman is sale price. Ayan, category, quantity, price. Weight, length, width, height, category, quantity, price. Ito naman yung price. Ayokong ilagay yung sales price, ayoko lang ilagay yung costing. So, may mga images din na ni-require. After post images, length times width times height. Maliliit lang yung products ko, kaya ilalagay ko lang dyan 7. 7 centimeters po yan lahat. Ayan. Oh, ayan na, okay na. So, ayan na yung list natin. At i-check din po natin kung tatanggapin ba 'to. Check na muna natin yung ayan, okay na yan. So, click natin dito sa file, click download. CSV yung gamitin natin na format. Ayan, comma separated value. Ayan, downloaded na. Next naman is balik tayo sa Instack na app. Click natin mass upload. Ay, hindi yan. Template nga pala yan. Dito sa upload new products, mass upload template. Ayun. Ayan. Wala muna tayong product images. So, yan na muna. Uy, bakit failed? Ay, kailangan lagyan ng variation. Variation. Okay, so i-open natin yung 4 na rows na ito. 44. Row 44, balikan natin dito. Filter natin. Hanapin dito sa gilid, row 44. Ayan. Lagyan natin ng variation 1. After 44, meron pa tayong 102, 107, and 108. Okay. Ayan, 102. Then a variation 102, 107. Alright, so na-edit na po natin yun. I-mass upload na, upload ulit tayo. Ito yun. Ito yung bago, yung inedit natin. Submit and ano ba yan? Failed na naman. Anong kulang? Variation name is required. Row 44, 102, and 108. Ayan. Puntahan natin ulit dun.
Na-edit ko na 'to kanina, 44, 102 at 108. I-delete ko na lang kaya para maalis na, hindi na magka-error. I-de-delete ko na lang. So, balikan natin yung list. 102, 104, 108. Eto, delete. Tapos, 102, 104. Eto, 102. Delete. 104. Deleted na ang 4, 2, and 8. So, yan. Deleted na. And let's download again. Okay. So, eto na. Pangalawa. So, balikan natin yung mass upload. Click submit. Failed again. Saan naman po person? Row 44, row 101. Okay. Delete ulit. 44 and 101. Row 44. Okay, row 44. Isali na natin yung 43 at 45. Delete. Tapos 101. Okay, isali na natin yung 100. 101. 100. 101. 102. Okay, delete. Ayan, deleted na. And download again. And try to upload again. Okay, processing na yung status. Alright, submission is being processed. Product file, product image file. Oh, completed. 104 products created. So there you go. Automatic po siya na na-upload. 104 products po automatically uploaded. Ang bilis ha. Seconds lang ngayon. Or even mga 1 to 2 minutes lang uploaded agad. 104 products. So yung mga hindi nasali, i-manual na lang yun sa pag-a-add.
at saka yung pag-add na rin po ng product images. So, if we're going to go back po sa home at i-click po natin, punta tayo sa store natin. Let's check if makikita na ba yung products. Instack.com instack.ph/Alphamart. And let's see if showing na ba yung ibang products. Oh, ayan na. Showing na po siya. Pero wala pang mga pictures kasi hindi ko pa po sinali sa pag-upload. So, yun na lang po yung kailangan. I-upload po yung pictures ng images. And then, good to go. Pwede na agad i-promote sa Facebook o kaya sa Instagram. So, ganyan lang po yung pag-upload or mass upload po ng products. Kailangan mo trial and error para i-remove po yung mga items na hindi or kailangan mong hindi i-include para maging successful yung pag-upload ng mga products. So, that's it. Thank you so much.